Welcome to Donmar TV News Channel. Si Senator Christopher Bongo naman ang magiging pambato ng administrasyon sa pagka-vice-presidente kung hindi tatakbo ang Pangulong Digong sa pagka-vice sa 2022 presidential elections. Ayon naman kay Deputy Speaker at Valenzuela City Congressman Erica Martinez, si Bongo ang malakas na maging kandidatong dadalhin ng PDP laban sa 2022 bilang vice presidential candidate. Matatanda ang naglabas ang PDP laban ng kanilang resolution na isinusulong ang pagtakbo ng Pangulong Digong bilang vice-presidente. Pero kung sakaling magretiro na ang Pangulong Digong at hindi nakahagatin ang mungkay ng PDP laban, si Bongo ang sinasabi nilang pinakamalakas na kandidato ng administrasyon. Sa kasalukuyan ay bala si Bongo sa pagmamalasakit sa taong bayan dahil sa araw-araw niyang pag-ikot sa buong bansa at pagtulong sa lahat ng sektor ng lipunan, lalo na ang mga mahihirap at mga biktima ng kalamidad at mga kapuspalad. O ano ba yung ideology na si Pacquiao yung pinaka nakaintindi? Ano ba ideology nyo ang ini-espouse ni Manny Pacquiao? On October 5, on October 5, 2015, Pacquiao formally declared that he was running for senator under the United Nationalist Alliance Party of Pinay. Ano yan? 2015? Oh, so no 2016, una siya. Taga-una. And then? Outsider nga si Pacquiao, ano ba? Oy, sandali Noong panahon ni Gloria, kay Gloria si Pacquiao. Nung si Binay ang umi-eksena, na kay Binay siya. Nung si Duterte na, Kay Duterte kay na. Duterte siya. Pero ano man ang mangyari, kung ano man mangyari, para sa iyo, ang laban na to. So, paano ngayon hindi personality-based kayo kay Pacquiao? Para wala namang prinsipyo si Pacquiao na palipat-lipat siya ng partido. Ano ka ba? He is just another Filipino voicing out what has to be said. To fight for what's rightfully ours as adjudicated. Basta. Di ikaw, wag mo iboto si Pacquiao. Basta ako, gusto ko magkaroon ng sariling bahay na walang binabayaran na piso, girl. Alam mo, ang problema kasi dito, Senator Pimentel, hindi mo masasabi na ang partido ninyo ay hindi personality-based. Kasi, sana gayahin ninyo yung girl, pag nakipartido ka in fairness naman in all fairness to Pimentel, pag nakapartido ka kay Pimentel, taga-kabilang partido ka, lumipat ka doon. I'm pretty sure it's not because of Pimentel's personality. Bakla, si Pimentel as charismatic as a rock. I mean, let's be honest, yung kaibigan ko ibang kapatid niyan, pero hindi, ayun lang ang inaano ko. Na, alam mo, season lang yan Yang si Pacquiao, di ba, na ni Gloria, nung panahon nung wala na si Gloria, kay Erap, nagpinoy pa ba yan si Pacquiao? Parang hindi, no? Pacquiao, Pinoy? Hindi siya nag-LP. I think hindi siya nag-LP. Tapos, so, paano yun? Para siyang bubuyog na. Ay, kalaban niya yung natalo siya ng Team Pinoy. Kasi, on 2013, he was re-elected to the 16th Congress of the Philippines. He ran unopposed. Tapos, additionally, his wife, Jinky, was also elected as Vice Governor. And yung kapatid niya, si Rogelio, si Bobby yata to, was defeated by incumbent Representative Pedro Acharon of Team Pinoy. Okay. So, hindi naman unfair. So ayun na nga. So, paano ngayon ito masasabi na hindi kayo personality-based, hindi ko makita yung paano nag-rise sa rank si Pacquiao sa inyong party. As in, si Pacquiao talaga yung pinakamatalino sa inyo. I mean, come on. Si Pacquiao talaga yung pinakamagaling sa inyo sa policy making. Di ba ganun yun
kung hindi personality-based, kailangan merit and skills-based. So kung si Pacquiao yung patatakbuhin ng partido sa pinakamataas na posisyon, kung dapat merit at saka skills-based, at least, Pacquiao, girl, skills-based. boxing. Boxing skills. Alam mo, Senator Pimentel, gusto natin pareho ng parliamentary system. Sa tingin mo ba, kung sa Europe yan, na parliamentary system, sa tingin mo si Pacquiao, he would be number 1 sa political party? Oh, pretend ako si Coco Pimentel. Tanungin mo ako, dali. Okay. Mr. Senator, may I have one more question, please? Sure. Because he's the president we need. Diba? Kita mo, kasi pag kayo mga friends na Girl, ang nasa... Gusto ko alam mo yung feeling ko, kailan gusto ko pang i-expound, pero anak naman ng tinapa, kailangan pa ba natin pag-usapan? Alam mo ganun feeling, girl? Parang Coco said something so extraterrestrially absurd na that in itself is already comedic. Gets mo? Na I don't even have to crack a joke anymore. Basahin mo lang yung balita, tatawa ka na. Pag parliamentary system kasi, alam mo yung mga political party, hindi mo siya masasabi na personality based. Kung yung nagda-number 1 dyan sa party ninyo, siya talaga yung, he really has good skills, legislative skills, executive skills, etc. Hindi yung he has a good heart, he has plans, pero hindi naman sinabi ni Coco Pimentel na Pacquiao actually has good plans that are very workable, feasible. Bakla nagagalit kaya si Pacquiao pagka hindi siya ini-interpolate. Bakit? Nagagalit kaya siya, nag-prepare daw siya eh. Tapos pag in-interpolate, tulala. Nagagalit dahil hindi in-interpolate. Nung in-interpolate naman, tulala. Bakla lilima na nga libangs ko, nalagas pa'y 3. Ano? Pero yun na nga, Senator Pimentel, ano lang naman, huwag naman tayo mag-etyosa na si Pacquiao ang ini-endorse ninyo kasi sikat. Diyos ko naman. Bakla, gusto ko ang abutan ng mga 2 shot ng espresso si Pimentel. Bakla, sikat at kasi ang kabahan siya. naman sa mga pinagsasabi niya ni. Parang tigilan nga kami na yun na lang yun, tigilan kami. Parang itong ICC, tigilan kami nito. Sabi ba naman ito, may nagsabi, Hi there, okay naman po ang tandem nyo. It's just that sana po, Mr. RJ, don't butt it. Huwag daw kitang puwitan. And cut Miss Sass every time she speaks. Sayang yung mga sinasabi niya, hindi na ako kompleto. Hindi nyo ba naiintindihan, guys, na sinasayang ko nga talaga yung salita ni Sass. Hindi ko talaga siya pinakukumpleto. Because she's not the president we need. Ano ba kayo? Ano ba naman yan? Nagsalita na nga, gusto niya matapos pa. Yes, alam nyo kayo mga haters. Ayusin nyo nga ikaw, ba't mo ako binabat it?